Kaya, paano eksakto gumagana ang itim na merkado ng bato? Lahat ay nagsisimula sa isang middleman, isang taong nakahanap ng mayamang mamimili at isang pobre na nagbebenta at kumikita sa pagkakaiba sa pagitan nila. Ang mga nagbebenta ay ipinangako ng 500 hanggang 10,000 dolyar. Tunog maganda hanggang sa naiintindihan mo na ang bumili ng kanyang organ ay magbabayad dito ng 50 hanggang 120,000 dolyar. Ang mga nagbebenta ay nilaloko, sinasabi nila na ang mga bato ay lumilaki pabalik na mayroon talagang 3 bato ang mga tao, na ang operasyon ay ganap na ligtas at ang pamumuhay na may isang bato ay walang halaga kaysa sa 2. Pagkatapos ng operasyon, marami ay hindi nakakatanggap ng kahit ano sa ipinangako. At ang mga binayaran, natuklasan nila na walang pera na nananatili para sa pagkakupo pagkatapos ng operasyon. Ang mga organo ay kinuha, ikaw ay hindi na kailangan ng sinuman. Ang mga biktima ay halos hindi kailanman umabot sa pulis, sila mismo ang pumirma sa mga papel ng pagsang-ayon. Minsan ay napilitan sila ng puwersa. Minsan ay hindi lang nila naiintindihan kung ano talaga ang pinipirmahan nila. Ang mga komplikasyon pagkatapos ng operasyon sa ganitong mga tao ay nangyayari ng mas madalas kaysa sa mga legal na operasyon. Hindi bihira na lahat ay nangyayari sa mga kondisyong labas sa kalusugan, sa mga ordinaryong apartment o ilalim na lugar. Ang isang kampamento para sa mga taong lumipat pagkatapos ng tsunami ay nakatanggap ng hindi opisyal na palayaw na Kidney Village. Doon, halos bawat lalaki ay nagbenta ng isa sa kanyang mga organo upang magsagawa para sa kanyang pamilya. Panuorin ang buong video sa YouTube channel na 10 Katotohanan.